Dahil nakakasawa na nga ang biko at required naman maghanda ng malagkit sa araw ng mga patay, kailangan mong gawin ito. Ito na nga ang pinakamagandang sapin-sapin na nagawa ko sa buong buhay ko. Ang ingredients na ginamit ko ay glutinous rice flour, fresh gata na instant, evaporated milk coloring at asukal. Una kong ginawa ay binuhos ko yung glutinous rice flour na 500 grams. Pagkatapos naman ay nilagay ko na yung 1/4 na sugar at hindi ko nga ito inubos lahat. Naisipan ko ngang ilipat ito sa malaking bowl dahil hindi ito magkakasya sa bowl na napili ko. Nagdagdag din ako ng all-purpose flour para hindi masyadong malagkit ang ating gagawin. Nilagay ko na nga pala ang 1 cup na evaporated milk at ihahalo na natin ito. Tapos ay nilagyan ko nga ng konting tubig at nilagay ko na rin yung gata, ngunit hindi ko siya na-videohan. So ayan na guys yon, and then kailangan na natin siyang haluin. Naglagay din ako ng konting asin para hindi masyadong matamis or mag-balance yung lasa niya. Naglagay pa ako ng kaunting tubig. All in all, nalilagay kong tubig ay yung can ng evaporated milk. And then, kailangan natin siyang isift guys para matanggal yung buo-buo. Dahil hindi natin siya pwedeng gawing sapin-sapin kung may buo-buo. So, dapat idaan natin talaga siya sa strainer dahil may mga buo-buo pa na ganyan na kailangan nating durugin. So, effort talaga guys. Kailangan nating salain hanggang sa maging pino yung ating mixture. And then, i-transfer na natin siya or hatiin na natin siya sa 3 bowl. Depende kung ilang kulay ang gagamitin ninyo guys. Sa akin kasi 3 lang yung ginamit kong color. So, ito na nga, naglagay na ako dun sa isang bowl ng purple na coloring. And then after that, yung isa naman ay nilagyan ko ng color green. So, depende sa inyo kung anong kulay ang gusto nyo. Ito lang naman yung available na coloring ko sa bahay, kaya yun lang yung ginamit ko. At kung gusto nyo nga ng mas masyadong matingkad, ay pwede nyo naman dagdagan ng dagdagan. Pero itong mga color na nilagay ko is, hindi ko talaga pinatingkad yung aking mga mixture. So, gusto ko lang, medyo light lang ng konti yung kulay niya. Pagkatapos nga nating kulayan ng ating hinati-hating mixture, ay ilalagay ko na ito sa ating molder. So, itong molder na ito na yung gagamitin ko sa pag-i-steam. At since wala akong malaking steamer, gumamit ako ng malaking kawali, nilagyan ko ng water at nilagyan ko ng tong sa ilalim. And then, dun ko pinatong yung aking molder. And then, tinakpan ko siya. And after 15 minutes, ilalagay na natin yung pangalawang color. Hindi pwedeng lumampas ng 15 minutes dahil baka hindi na kumapit yung pangalawang color, guys. So, pagkatapos niya, nang lagay ko ng green ay 15 minutes and then inilagay ko na ulit yung yellow na color. At naisip ko nga nalagyan ito ng design kaya nagtira ako ng mixture na color green at nilagay ko ito ng sa taas ng yellow at inikot-ikot ko lang siya na ganyan. And then after that ay dinesign ko na siya, gumamit ako ng toothpick para i-design siya ng ganyan. So, depende sa inyo guys kung gusto nyo lagyan ng pakeme-keming mga design, pwede namang wala. And then after that, in-steam ko and then ready na siya guys. Ayan. So, inilagay ko na nga yung latik sa taas. Hindi ko na na-videohan yung pagluto ng latik. So, gata lang yan. Napakukuluan mo until lumabas yung mga ganyan-ganyan na maliliit. And then, mantika na yung kasama niya. So, ayan. Yung kaunting mantika rin yan is nilagay ko rin dyan sa ating sapin-sapin para kapag in-slice natin siya ay hindi siya didikit or magiging medyo madulas siya because of the coconut oil. And so, eto na siya guys, looking so yummy at looking so colorful, diba? And then, after that, ay nilagay ko na nga yung coconut oil. Ito na nga yung coconut oil na galing sa latik na ginawa natin. And so, wala akong pang slice na gamit dyan. Kaya gumamit lang ako ng sandok na straight ang kanyang nguso. So, ayan. Hindi naman siya dumidikit guys kasi meron siyang coconut oil. And guys, I'm telling you, masarap naman siya. Although ganun lang yung ingredients na ginamit ko. Pwede rin naman kayong gumamit ng mga ingredients na para magkaroon pa ng mas masarap na lasa. Pero I think for me, okay na siya. Okay na siya guys. Kasi yung coconut, yung gata, yung instant gata is okay na siyang panghalo dun sa ating sapin-sapin plus yung ating latik. Masarap siya guys. So, gawin nyo na rin sa bahay nyo. Thank you for watching.